alam eh. Talagang sinusubok sila ng Diyos. Kaya nung umalis na si Jesus, tingnan nyo, basahin nyo may pagsubok pa, maririnig kayo sa mga disciple sa Book of Acts. Basahin nyo lahat yan. Tinuro ko po yung Book of Acts noon na The Acts of the Holy Spirit, yun yung pamagat ko. Yung panahon na ng Espiritu Santo sa buhay ng mga mananampalataya. Eh, talagang wala ka nang mababasang may reklamo. Siguro nagreklamo sila dahil may makasama silang hindi nila kauri. No? Pero yung pagrereklamo dahil sa kanilang pananampalatayang tinanggap, wala na. Wala na. Nung pangunahan sila ng Espiritu Santo. No? Yan po yung nangyari. At totoo naman. Amen. Sa lahat ng kanilang karanasan, merong demonstration of power. Yes. At itong power na ito, hindi galing ito sa isang tao. Hindi galing ito sa Panginoon. Amen. Pang-apat po, to reveal Himself to all people. Yan, katulad kay Daniel chapter 3. Ano ba yung pangyayari dito sa Daniel chapter 3? Natatandaan nyo ba? O kung meron kayong Biblia, tingnan ninyo. Ano bang nangyayari dito sa kapitulo 3 na ito na Daniel? Okay, teka, basahin natin ha. Chapter 3, yan. Ano nangyari? Oh. Si King Nebuchadnezzar noon ay nanaginip. Okay? At si Daniel na ito ay nananahimik sa isang kulungan. Pero nilapitan siya ng mga hari. Nilapitan siya ng mga alalay ng hari. Sabi, Daniel, may pagkakataon na. Kasi yung hari ay nananaginip. At hindi niya sinasabi kung anong panaginip niya. Imagine mo naman itong hari na ito. Naguguluhan na pero hindi pa sinasabi. Hari na eh, no? Sabi niya, Daniel, nalita ko ikaw ay nakakapag-interpret ng dream. Sa biyaya po ng Panginoon, opo. Sige, interpret mo yung dream ko. Sabi ni Daniel, ano po dream nyo? Diba? Ikaw nga ang mag-i-interpret eh. I-interpret mo yung dream ko. Kung kayo ang nakalagay doon, tapos ayan yung hari, masabihin sa inyo, interpret mo yung dream ko. Siyempre, tatanungin natin, ano ba yung dream mo? Para ma-interpret ko. Tapos sasabi ng hari, wala, basta interpret mo. Siguro, abot-abot na yung problema mo.